Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Ako si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon itong si VP Sara, grabe, biggest loser sa latest survey. Ngayon, ang tanong pa nga rito, bakit pa umayaw na maging opposition? Well, naakala nga ho kasi ng mga Digonians, no? Siguro advisor niya or advisors, gaya ni na Harry Roque, Attorney Trixie Cruz Angeles, di ba naalala niyo yun? Nagsusumamo na buti pa nga si Attorney Trixie, hindi assuming, di ba? Na si Sara na ang leader ng opposition. Pero ini-invite nila Attorney Trixie ng mga peking opposition. Alam naman natin why they oppose because they lost their interest. At nagmamadali pa sila, walang hiya. Ano 'yun, 'di ba? Kami nga naghintay, ginalang pa namin si Tatay Diggs, 'di ba? Tapos kayo masyadong nagmamagaling. Oh, ngayon eto, iniisip ko kasi ng mga tao nga na kapag si VP Sara ay nag-opposition o nag-lead ng opposition, so ang mangyayari, magiging popular lalo siya, lalakas, 'di ba? Dadami yung kanyang mga taga-suporta kasi siya na yung magli-lead, 'di ba? Paniwala nga nila kasi, siya yung susunod na magiging presidente ng bansang Pilipinas. Hmm, ang tanong, kamusta naman nung 'di ba, unti-unti nakikita natin na katulad na lang yung sa itok-itok, controversy. Oh, pati yung dun sa TEND, my resignation, 'di ba? So, sabi nga nila, "Oh, ngayon kamusta naman? Papaano kung 'yan ang ihaharap mo sa buong mundo para makipag-communicate?" Shit, binabasa na nga lang, sablay na. Pero alam niyo ho ba sa survey na 'to, isa sa nakaapekto pala sa kanya. Naku, mga pinaggagagawa ng tatay niya at saka yung sarili niya rin hong performance. So hindi nga tayo nagkamali, binabantayan si Sara, 'di ba, ng mga Pilipino dun sa kanyang magiging performance sa DepEd. Anyway, um, singit ko lang 'to. Mada-download niyo po siya sa YouTube. I-type niyo lang doon, "Awit ng Kaisipang Pilipinismo." Okay, thank you. Now, eto lang saglit ha, pakita natin. Yon, eto po yung sagot niya rito. That breaks the heart, okay, of Harry Roque, parang lalong-lalo na. Sabi ni Sara, sa trabaho ko, anong trabaho mo? Ay, Vice President pala, sorry. At sa pagkatao ko, okay. Ma'am, sabi nila T-bird raw po kayo. Hindi raw po kayo ano. Okay. At sa pagkatao ko at sa prinsipyo ko, 'di ba? Hindi kasi may nagsabi sa akin no'n hindi totoo yung basketballista. Hindi totoo 'yun, inimbento lang ni Nino 'yun. Tapos hinipe lang nitong hayop na si ano, yung takot magpakita ng mukha pero willing makipagpatayan, ambot. 'Di ba? Yung, lalaki na vlogger puro fake news kaya nga hindi ko ginagawang source 'yun, Hindi ko kino-quote, Si Labrador. Hmm. Okey, sabi ko, kung hindi naman ang lalaki, baka naman tomboy kasi nananapak, Okay, eto, sabi rito, "Hindi ako gumagalaw for the administration." Teka parang nakakahilo 'to, Sa trabaho ko, so bilang Vice President, alright? At sa pagkatao ko at sa prinsipyo ko, naku, hindi ako gumagalaw for the administration, for the opposition, or kung ano man yang politika na yan. Then, ano po ang galaw ni VP Sara, mga kababayan? Ang galaw ko ay base sa kung ano yung makakatulong sa ating mga kababayan at kung ano yung karapat-dapat para sa ating mahal na Pilipinas. Para yatang, tangina, parang lutang din pala 'to, eh. 'Di pasensya na kayo, sa mga nagmamahal sa ating VP, 'di ba? Sinuportahan ko rin 'yan. Uy, pinagtanggol ko 'yan, naniwala akong magaling 'yan, 'di ba? Nahihiya, ito aminin ko sa inyo, baka nakikinig yung mga kabunyog natin. Sila Manoy Ensorecto. Ako, I apologize, kinantyawan ko ng kinantyawan si Leni Robredo na lutang. Lutang naman kasi talaga. Pero, hindi ko naman pwedeng i-single out lang si Manay Leni, 'di ba? Lutang rin 'to, eh. O, tignan niyo kung paanong hindi lutang, ha.
So, ang galaw ko ay base sa kung ano yung makakatulong sa ating mga kababayan at kung ano yung karapat-dapat sa ating mahal na Pilipinas. Eh, yan ho ay trabaho, 'di ba? Dapat bilang bahagi ng administrasyon. Walang iya, i-de-denounce mo pa yung administrasyon. Tapos, ewan ko ba, ako sabi ko, "Ano ba 'to, sira ulo?" Hindi, totoo lang nung ina-analyze ko 'to kagabi kasi sabi ko mag-e-LS ako pero hindi ko na talaga kinaya. Talagang, pagod-pagod na ako. Sabi ko, "Ano 'to, lutang din 'to?" Akala ko itok-itok lang. Ah, anak ng baka, kung sabagay, 'di ba, kailan ba naman 'to nakausap ng matino? Ayun nga, mas matindi pa pagkalutang, eh. Kay Lenny kasi kaya ho natin kinantyaw ang lutang, yung huling sinabi niya na salita, uulit-ulitin niya ng 3 ulit 'yun, pero consistent siya. Pero eto balentong, 'di ba? In my job, in my personality, in my principle, I don't move for ano ba 'yun, gumagalaw, I don't work for the administration. Eh, para saan ka nagtatrabaho, 'di ba? If it's not for the administration, then to whom? Para sa China yata mga kapatid, eh. Anak ng itok-itok na 'to. For the opposition or kung ano man yang politika na 'yan. Inday, 'wag kang plastic. Hoy, 'wag kang plastic, Inday. Kaya tuloy lalo tumatama yung sinabi ng mga kontra sa'yo nung campaign period, pati ng mga taga Davao. Ah, ingot 'yan. Eto na nga, 'di ba? Nasa politika ka, ano sinasabi mo? Ang politika po 24/7 umiikot sa atin 'yan, sa Pilipinas. Maski sa buong mundo, hmm, may politika, anak ng putya. Sa loob ng eskuwelahan, may politika, kaya nga may mga 'di ba, may teacher kayo ron, may professor. Tapos kayo susunod kayo sa mga patakaran, 'di may batas. Oh, para bang ang dating, kapagka usapang politika, ano na, pangit na kaagad. Eh, bakit ka pa nananatili, 'di ka pa magbitiw bilang Vice President? Hmm. Eh, lumilitaw ngayon mas okey pa sa'yo si Manay Lenny. Eh, sabihin ko lang talaga, kalutangan kasi nun pinapayagan niya na paglaruan siya ng kanyang mga alipores. Parang si ano, si Imee, 'di ba, isa ring lutang si Imee Marcos. Kahit na magmukhang sintu-sinto, okey lang, 'di ba? 'Di ba, ewan ko ba? Yung mga nangantyaw basta ako nagso-sorry na ako kay Manay Lenny. Kasi napansin ko yung mga nangantyaw ng Lenlen kay Manay Lenny, yung mga lutang ngayon, 'di ba? Pero grabe naman ano ho, kaplastikan na 'yan, 'no? Ang inaano rito ni VP Sara, pinupunto niya rito, neutral ako, serbisyo publiko lang, walang kinikilingan. Tama, mali? Ah, please confirm kung tama ho pagkakaintindi ko. Sabi ni Ate Jean Diaz. Good evening, JDB. Mas mabuti pa nga si Lenny kaysa kay Sara Mau. Si Lenny noong VP siya, may nagawa kahit papaano. Di gaya ni Sara Mau, ng bulsa lang ng budget ng DepEd. Hindi ho ako may sabi niyan, ha. Isa lang po akong sugong tagabasa. Hmm. Ay, mali daw ako, sorry. Sorry. Sabi ni Sir Tony naman, "Tama ka, JDB. Kahit magmukhang lutang na din si Imee basta suportado niya si Digongyo." Naku, isa pa 'yun, 'di ba? Hmm. Sabi ni Enidina Calcal, "If the Dutertes clan do a decent admin, it could be added for their popularity. But they wasted so much at time. I pity on them. We're lucky enough because of PBBM." WPS nga, no comment, eh. Oo. Ramil Espinosa, hindi po siya lutang, lutang na lutang, bobo talaga, daig pa ng tao. Grabe naman kasi taong grasa, wag naman gano'n, 'di ba? Ay naku, ewan ko rito sa Vice President natin. Nagpapaka-ano pa, 'no, nagpapaka-plastic ba. Hoy, pakipalitan nga ang handler nito. Sino ba handler VP Sara ngayon, 'di ba? Parang ano, parang inabsorb niya yung handler dati ni Madam Lenny, eh.
Ngayon naman, ewan gano'n, lutang 2.0, eh. Eto naman, pag-usapan naman natin ngayon ang survey niya. Naku, grabe 'to, ha. Sabi rito sa balita, The Manila Times, while the approval rating ni PBBM for the second quarter of 2024 is stabilized, kasi hindi naman na nag-fluctuate, 'di ba? Now, Vice President Sara Duterte's ratings saw another significant drop down. Ayan, drop down by 20% points. Tangina, ang laki niyan, 20%? Ang laki niyan. Alam niyo nung campaign period dinanas niya 'yan. After na mag-declare si PBBM nakakandidato siya pampanguluhan, that's for sure na. Nako, yung popularity ni Sara for the whole year, sabihin na natin, na nasa top palagi. Naku, si PBBM humaharurot. Kung ilan ang pinupuntos ng pag-akyat ni PBBM, yun po ang nagiging pagkahulog ni Sara nun. Hanggang sa nag-meet na sila halfway. Oh, tapos yun na, 'di ba? Dati nagsasalita na, "Wag mo pagpasok diyan sa pulitika na 'yan." Ay, ewan. Oo. Sabi, the latest nationwide survey conducted by Publicus Asia showed, Publicus Asia, isa po sa palagi ito na pinapaganuhan ko talaga. Mas ano ako diyan, mas tiwala ako diyan sa Publicus Asia. Asar lang ako diyan kay Malu Tequia. Pero kahit nandiyan si Malu, hindi pa rin po nakapag-control. Lumitaw pa rin talaga ang semplang na ni Sara sa latest survey. Pero pang isang maganda rin, yung Tangere. Okay rin yun. Now, eto tingnan nyo, 78.1 to 46%. Kailan po ito? Isang taon. Mula po ng June 2022 hanggang June 2023. Grabe, no? Nag 46%. Oh. Net trust rating ni VP Sara. Ngayon, eto naman po, 2024. Ngayon po ay July. Ang pinag-uusapan natin na kung saan ang 20% drop siya ay month of June. No? Ito ngayon yung May 2022-25 na survey ng Tangere. Ito naman po, PBBM tumataas, 'di ba? Mula April hanggang May. Nagano siya, nagba-bounce eh. Si Sara nagda-drop. April 2024 hanggang May 2024 pababa from 62 naging 60, 53, 52. Ano pa, maliit pa yung pagbagsak dito. Ngayon, ito naman po yung sa balita kahapon ng The Manila Times. Sabi diyan, based on the results of the independent and non-commissioned survey, ito pong non-commissioned survey na ito, ibig sabihin, kusa lang nila itong ginawa. Ay, mabuti naman. Okay, walang nagbayad. Okay, sabi nila. So, ginawa ito noong June 15 to 19. So, hindi kasali rito yung pagbibitiw niya, ni Sara. Okay, sabi diyan, nag-drop po yung kanyang approval rating. Sabi nga, Duterte's overall ratings saw a sharp decline with approval dropping of 53% in the first quarter of the year to 46. Oh my God, mga kapatid. 53 to 46. Ang laki nun, Sabagay, 20% nga, di ba? In the second quarter, her trust rating also fell by 5 points from 46 to 41%. Bigat. Ako, bakit? Ito. Particularly notable is the drop in approval ratings in Northern Central Luzon. Itong pinapaliwanag sa inyo, may papaliwanag pa ako. Kung siguro ho napansin ninyo, tawag dito. Uy, sabi ni Ron Forty, loss bayaran survey. Well, pag pumabor kay Sara, sabi nyo, hallelujah. Ngayon, loss bayaran. Hello. Nandyan po nandyan po yung DDS, ang taas po ng pwesto noon, si Malutikia. Pag sinasabi mong bayaran yan, anong tawag mo kay Malutikia? Kayo naman, grabe naman kayo. Huwag naman ho kayong ganyan. 'Di ba? Dapat marunong ho kayong tumanggap ng katotohanan. Andiyan na nga si Malutikia eh. Hmm. Kaya nga nayayamot ako dahil andiyan si Malutikia na nasa survey team, 'di ba? Private survey. Tapos bumibira sa gobyerno, dapat neutral. Ito
'Di ba? Huwag gano'n, 'di ba? Huwag gano'n. Oh, sabi rin ng mga tao, wala po ba kayong tunay na pangalan? Ha, 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 katatawang survey. Wala po ba kayong pangalan? Grabe. Pero grabe 'no, 20% drop. Hindi, tanungin ko na lang po kayo, yung mga nagtatawa sa survey, ano po ba nagawa ni Sarah, ni VP, na atin pong dating sinuportahan? Okay, paki-comment po with all capital letters. Oo. Kailangan malinaw yung lagay niyo, ha. Okay, eto, tignan niyo sa Northern Central Luzon, from 47% to 38%. Ano po ba nangyari noong mga nakaraang rallies nila? 'Di ba? Ano sinasabi ng mga taga Luzon? Dito niyo gawin 'yan. Tapos ginawa nga, nag-rally yung Maisog, putragis na 'yan, 'di ba? Doon sa Pampanga. Ang ganda na nga ng venue, may bubong. Hindi na tatalab yung sinasabi nila na na cloud seeding ni FL Lisa, 'di ba? Pero di pa rin napuno. Tangina, basketball court na lang di pa napuno. Ano ba naman 'yan, 'di ba? Tapos may bayaran pang nangyari. Oh my God, come on. Eto, siguro binudol 'yun. Pagkakuha ng pera, dahil eskwelahan, umihi, alam ko saan ang exit, sumibat. Eto, sabi diyan, "In her stronghold Mindanao." Makinig kayo, yung mga Digonians, makinig po kayo. Mismo po doon sa stronghold, ibig sabihin Baluarte, Mindanao, 'di ba? May mga surveys talagang taas ni Sara sa Mindanao. Oh, pero ito grabe, sabi rito, from 75% bumaba po ng 68%. Tapos yung tiwala rin po nila sa kanya bumaba din. Bakit? Paano mo naman pagkakatiwalaan nang 'di mo man lang marinig magmalasakit, 'di ba? Palagi yung ginagawa is for the votes. Oh, asan yung malasakit doon sa mga nadadali sa West Philippine Sea? Alam nyo, bilang Vice President, ito lang yan, bilang Vice President, ulit-ulitin ko, as a Vice President, ha, hindi po tama na na no comment. 'Di po ba? Doon sa ginagawa ng mga incheck diyan po sa mga Pilipino sa West Philippine Sea. Yun na nga lang ang pinagbabasehan ng tao sa malasakit, 'di ba? Oh, doon na lang. Bakit anong nangyari? Hindi makapagsalita kasi ayaw niya pong makasakit ng kalooban. Kalooban ni President Xi, 'di ba, ng China. At saka ng mga Chinese, ulitin ko, ng mga Chinese investors sa kanilang lugar. Tama po, 'di ba? Shout out kay Jenorvin TV. Sir, magandang good morning sa iyo. Oh, 'di ba? Ayaw niya. Kaya po, yung kanyang statement kanina na in my personality, blah, 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 Churvanes, 'di ba? I don't work for the government administration and I don't work for the opposition. Neutral po, gusto niyang palitawin. Kaya lang ang nakakatawa rito, hindi po para sa hindi daw politika. Tigilan niyo nga ako sa kaplastikan, 'di ba? Sabi ni Nigel Diaz. Kanina ating nanay na. JDB, may nagawa si Sara Mau, 'di ba? Nag-corrupt sa DepEd, ayun, nasa bulsa niya. Ayan ang nagawa niya. Kayo mga didisits, gising, gising na kayo, wag kayong mga ob-ob. Gising naman po 'yan. Kaya lang talagang ganoon po sila, 'di ba? Sabi, no thumbnail na nga sundalo natin, no comment pa rin. Yun ang walang yan, nalumutang ako ron, nakakaawa pala. 'Di ba naputulan na ng daliri, wala man lang na statement na ako po ay nakikiramay sa pagkawala ng kanyang daliri. 'Di ba wala man lang gano'n, Wala man lang gano'n. Oh, teka, tuloy na nga natin ito, kayo talaga. Para tayong nagpipiesta. Hindi ho, alam niyo, sabi nga ni effective daw yung yung Sara Resign Rally, 'di ba? Ako naniniwala akong effective kasi po nilangaw yun, yung Sara Resign Rally na pinamunuan po ng birthday girl na si Mami Peng. Oh, shout out kay Happy Ping, 'di ba? Tsaka nila Ate Zen. Oh. Tapos sa mga vloggers.
'Di ba? Isang rally lang 'yun, kinausap namin ang Diyos. Nangyari walang ulan, paligid ng lugar ng venue namin umuulan. Mismong tirahan ko rito sa Quezon City umuulan ang tagal na, lakas pa ng hangin. Pero kami do'n wala kaming ulan. Background nakikita namin ang paligid may pakulog-kulog na, may pakidlat-kidlat pa. Pero kami wala. Yung ibang mga tao nag-uwian na lalo yung mga senior na kasi baka maulanan. Eh, dinaanan pala nila umulan, oo, 'di ba? Kaya po tumalab, oo. Okey, sabi rito, ah, the Vice President was hurt by her hindi ho si PBBM 'yan, the Vice President was hurt by her father's legacy and her former role as DepEd Secretary. Anong ibig niyong sabihin dito, Manila Times? That VP Sara was hurt. Pagka sinabi ho nating Duterte legacy, it must be something good when it comes to effect, right? Pero bakit ganun? Hmm. Alam niyo maliwanag rito sinasabi diyan, ah, yung, ah, legasiya ni Digong na ipinagmamalaki, napapatunayan na po na hindi po talaga para sa bansa katulad nung mga ginawa niya sa West Philippine Sea. Those are un-Filipino or anti-Filipino, 'di ba? Tapos yung ibang mga pinagmamalaki nila, Diyos ko po na the unifying president, leche. Ano ginagawa niya ngayon sa presidente? Nagsimula siyang nagalit dahil hindi naniwala siya sa analysis niya na binudol nila PBBM si Sara kaya nagdesisyon na mag-VP. 'Di ba? That was 2021 November. Tapos no'n ayun na tira-tira na hanggang may pulboronic issue. Na walang napatunayan. Hindi ho 'yan maitatanggi ni Duterte. Itanggi man niya 'yan pero alam ng taong bayan sino ang promotor diyan sa katarantaduhan na 'yan. Binuhay lang nilang ekonomiya ni Maharlika, sa totoo lang, 'di ba? Ito pa, isang, sinasabi rin dito, and her former role as Secretary of DepEd, 'di ba? Ngayon nga yung tinatanong ko kanina, anong nagawa ni Sara? Hmm, 'di ba? Sabi niya, "No comment. Yung mga magnanakaw walang transparency." Sige, define transparency. Define mo nga yung transparency kung naiintindihan niyo po 'yan. Puro kayo daldalan transparency. Ano pa ba yun? Defend the flag. Sige nga ho, ano yung defend the flag niyo? Oh. Pero yung transparency na lang. Kasi di niyo naman mabanggit yung defend the flag. Baka di rin kayo naniniwala doon. Yung transparency na lang po, define niyo po. Okay? Eto. Ang problema rito kasi kay VP Sara nung nasa DepEd, for the first year, sinabihan na yan ng Pangulo na ibalik nyo sa dati ang pasukan. Ibig sabihin, June uli ang pasukan, mga ganong petsa o buwan. Oo. Kasi, yun pong original na petsang yan, iniakma po yan sa ating klima. Nagbago yan, ewan ko kung sinong pinagpabago dyan, ang tatay niya, si Digong, tatay ni VP. Nung pag-upo ni na PBBM, ipinababalik yan sa kanila sa dating pasukan sa petsa. Ang binigay niyang taning diyan 2 taon, eh. Alam niyo yung sagot ng mga yan sa Congress? 5 years. Putragis tapos na, eleksyon na, hindi na siya ang Vice President. Hindi na matatanong, where is the accountability? 'Di ba? How can you hold Sara for accountability? 5 years ang sinabi nila. 'Di tapos na, halalan na naman. Kalokohan na 'yan, 'di ba? Oh. Ngayon, nitong January lamang, 24, 25, sinabihan na sila na kayong DepEd, mag-focus na lang kayo sa trabaho nyo. Bakit? Ano ba ginawa ni Sara? Yung pulburon. 'Di ba? Sometime in October last year, nang-insulto 'yan, pulburon eh. DepEd secretary yan nang-iinsulto ng presidente. 'Di ba? Pati tatay niya, mga kapatid niya. May malasakit sa pangulo? Wala. 'Di nga sinaway, naki-ride on pa rin eh. 'Di ba?
Yun ba makabubuti para sa mga Pilipino, VP Sara? Magpaliwanag. Ay, di nga pala marunong ano to, pakisulat nga ng script, tulungan niyo magpaliwanag. Pambihira, oh. Eto pa, ah, mag-focus kayo sa quality teaching. 'Di ba? I-improve ninyo ito, tsaka yung score ng PISA. Ano nangyari? Napisa lalo. Oh, si PBBM na kumilos, pasukan June, July. Para hindi naman gaanong 'di ba? At least na ibalik sa ganung mga petsa. Then by next year, pasok na yan. Pwede nang gawing June. Mga kalokohan ng mga to talaga, di ba? Dali-daling gawin eh. 5 years. Tapos nung nasa Congress pa kami, tanong yung sila Itera ko nandito. Nagulat kami ron nung sabi, si Secretary yung bagal eh. Si Secretary is slow. Kaya nga hindi ako maka-move on, hindi ko kinontent. Kasi nahihiya pa rin ako kahit papano eh. Vice President mo slow. Tanong po ako kila Sir Carlos Maglasang. Sabi ko, anong ibig sabihin ng slow? Sa akin kasi literal na mabagal eh. Sabi ko, ay nako. Diba? Ayun pala, ang dami pang mga dapat pirmahan. Pero hindi napipirmahan. Kasi nga naman, di raw niya po magawa mag-review. My God! Mag-review na lang. Ano pa, sabi rito, however, the survey also showed that 6 in 10 Filipinos do not think that she should have resigned as DepEd chief. Diba? 6 daw ha, out of 10 Filipinos, sabi tingin nila hindi raw siya dapat na nag-resign sa DepEd. Anyway, wala, nag-resign na eh. Buti nga tumalab eh. Diba? Ito pa. Ay, mamaya na yan. So, ito ho yung mga naging factor. Ngayon, ano po ang ginagawa ngayon ni na VP Sara? 'Di ba? Ng mga alagad niya. Ang ginagawa nila ngayon ay may tanong dito si A Sweet Dose of Teddy. Paano kung siya ang president? Saan po? 'Di ba? Hindi ko alam sasagot ko doon eh. Kung paano kung siya ang president, tapos ano pong issue, ano pong panahon, anong event? Okay, going back. Ano bang ginagawa nila ngayon? Hindi ba ang balik ayuda sila naman. Magkano halos 1 billion yata yung mga pinamigay nilang ayuda. 'Di ba? Saan galing yung pondo? Gobyerno. 'Di ba? Saan may kinalaman ito? Politics. So BP Sara, nasa politics ka pa rin. 'Di ba? Dalawang bagay lang po yung politics eh. A bad politics and a good politics. Wala pong neutral politics. Tigilan niyo ako. Walang neutral politics. 'Di ba? Kung gusto mong mag-neutral politics, leave from the government. Iwanan mo ang gobyerno. Mag-civilian ka. Yun, doon mo lang magagawa neutral politics or yung balance ka sa politika na hindi ka para sa ganito o para sa kabilang side, hindi. Doon ka lang talaga focus ang trabaho mo sa gusto mong gawin. 'Di ba? Pero kung ang sources mo, yung mga resources mo ay galing sa gobyerno, that is still politics. 'Di ba? Tigilan niyo kami sa kaplastikan. Nako, maling-mali 'yan. Pero dito grabe. 'Di ba? Since April pa lamang po. 'Di ba? Iba-ibang survey company na 'yan. Oh, 'di ba? Nagpapakita na sumisemplang na si BP Sara. Oh, ito nga lang again, 78 to 46% from June 2022 to 2023. My goodness. Title nito, The Manila Times, The Vice President Sara Duterte's ratings drop. Yan. Pero ito statement na napaka-plastic at napakalutang sa totoo lang. Ay nako, parang dinaig pa si Madam Lenny. Dahil si Madam Lenny noon, hindi po nagsabi si Lenlen na na parang hiwalay siya, yung trabaho niya hiwalay sa politika. Hindi. Hindi ganoon. Hindi rin niya sinasabi na I don't work for the administration, 'di ba? Or for the opposition, hindi.
Palaging meron siyang side at yun po ang sign ng isang leader, 'di ba? Sabi, si Lenny may libre kang lugaw, oo, kulay pink pa, 'di ba? Alam niyo ang isang leader po dapat yung totoong leader ha, hindi ho yung peke, totoong leader meron pong side ito palagi, left or right, meron siyang papanigan na sa tingin niya po, yun ay tama at dun niya gagawin kasama sila ang sa tingin niya po ay tama, tingin niya ay nararapat at ipaglalaban niya yun. Pero pagka nakita niya na mali na yung ginagawa ng grupong yan o nung, pinanigan niya, siyempre tama naman na itama niya yung mga mali nun, 'di ba? Hindi yung bastang, "Ay, bad na sila, ayoko na, alis na ako." Lipat ka naman sa kalaban, 'di ba? Lutang ho yung gano'n. Hmm. Tapos eto pa ha, pinapag-opposition nila eto si VP Sara. Yung opposition team nga, ayaw, 'di ba? Ayaw siyang tanggapin. Bakit? Sila kasi questionable, yung ₱125 million, 'di ba? Dinaan na lang sa paaway-away, paloko-loko yung kanyang mga sagot. Hmm. Ay naku, my goodness. O sige, ayoko namang saktan maigi yung kalooban ng iba, pero wala akong magagawa, nasaktan na rin kayo, 'di ba? Pasensyahan, gano'n VP niyo, gano'n di naman natin akalain ganyan ang ating Vice President, 'di ba? Sige, iwan muna natin 'yan.